Totoo po ba sobrang sakit sa isang magulang na pagtanda mo, bahala ka na sa buhay mo? Nangyayari po ba to? Maraming mga magulang tumanda at nang tumanda, bahala na sila sa buhay nila. Sobrang sakit sa isang magulang na pagtanda mo, may iwan ka na lang sa isang tabi. At totoo po ba, sobrang sakit sa isang magulang na pagtanda mo, parang ang hirap humingi ng panahon sa mga anak mo. Alam niyo po, napaka-typical na nangyayari sa maraming mga magulang na pag tumanda, bahala na sa buhay nila. Napaka-typical na nangyayari sa buhay ng maraming magulang na nung tumanda, nasa isang tabi na lang. At napaka-typical na nangyayari sa maraming buhay ng mga matatanda nang tumanda, naiwan na lang sa isang tabi. Alam niyo po, nakita ko yung napakalungkot na realidad ng buhay. Maraming anak, ang daming plano sa hinaharap, pero walang plano sa pagtanda ng magulang. Totoo po ba yan? Maraming mga young pro natin ngayon, ang dami nilang plano sa buhay, ang daming plano para sa kanilang karir, ang daming plano para sa kanilang relasyon, ang daming plano para sa kanilang mga pangarap, pero madalas naiiwan yung plano para sa magulang. Isang mukha ng rejection sa magulang, yung wala kang nakahandang plano sa pagtanda ng magulang mo, na hindi mo alam o wala kang alam o gagawin, planong gawin sa pagtanda ng magulang mo. Alam niyo po, nakita ko, napakasakit na mukha ng realidad ng buhay. Maraming mga anak, walang plano kung magiging masaya ba o kung paano ba magiging masaya ang buhay, yung latter part ng journey ng kanilang mga magulang. At napakalungkot na mukha ng realidad ng buhay na maraming mga anak walang plano kung paano ba masasamahan mga magulang sa latter part ng kanilang buhay. At napakalungkot na mukha ng buhay, marami pong mga anak walang plano kung paano ba mapapagaan yung latter part ng journey ng kanilang mga magulang. Alam niyo po, dapat habang papaalis ang mga magulang sa buhay na ito, dapat pagaan ng pagaan yung kanilang journey. Hindi na pabigat ng pabigat. Kaya nga sa mga bagong nagpapamilya, tandaan nyo, nagpamilya kayo, dapat panindigan natin ang pamilya. Huwag mag-anak ng mag-anak at iiwan sa magulang. Huwag pagurin, lalo na yung mga matatanda na dapat ini-enjoy na lang ang buhay, pero yung mga anak, nag-anak ng nag-anak, at pinaalagaan sa magulang. Alam niyo po, isang form ng pagmamahal sa magulang, yung habang tumatanda sila, tinutulungan mong gumaan yung journey nila at hindi bumigat yung journey nila. At kung ikaw man naman ay hindi naman nagpamilya, pero nagkakaedad ka na, dapat pinapakita mo sa magulang mo na hindi ka na nagpapaintindi. Alam niyo po, maraming mga anak, nagkaedad lang. Pero yung pagtrato sa magulang, hindi naman nagbago eh. Parang bata pa rin, nagpapaintindi. Alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, dapat habang tumatanda yung magulang, papunta doon sa latter part ng kanilang journey, tumutulong kang mapagaan yung kanilang journey, hindi mapabigat. Alam niyo po, sa mga may anak, bagong may asawa, bagong nagpapamilya, totoo naman, napakasarap sa isang lolo, sa isang lola na mag-alaga ng apo. Pero pagka naman mamamatay sa hirap ang lolo't lola sa pag-aalaga, hindi na masarap yon. Hayaan lang natin na ini-enjoy nila yung oras, pero huwag naman ibigay ang burden sa mga magulang. Alam niyo po, again, sa mga anak, muli paalala po, habang tumatanda ang isang magulang, mas masaya na siya sa oras ng anak kaysa doon sa mga material na bagay. Tandaan niyo po, yung mga pauwi na sa Panginoon ng mga magulang, hindi naman naghahangad na ng maraming pera eh. Tandaan niyo po, hindi na maraming pera hinahangad niyan eh. Ang hinahangad na lang yan,
yung oras ng mga anak. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, habang tumatanda ang isang magulang, mas masaya na siya sa pagmamahal ng anak kaysa anumang material na bagay. At tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, habang tumatanda ang isang magulang, mas masaya na siya sa pagpapahalaga ng anak kaysa anumang material na bagay. Another thing, bakit masakit na muka o panibagong muka ng rejection sa isang magulang, kawalan ng pagsunod sa magulang? Alam niyo po, hindi lang yung kawalan ng plano sa pagtanda ng magulang, maging yung kawalan ng pagsunod sa magulang. Totoo ba, maraming anak, parang normal na lang na sumuway sa magulang sa mga magulang na narito. Totoo po ba yun? Yung mga anak natin, parang normal na lang na sumuway sa atin. Maraming anak, parang normal na lang na di sumunod sa magulang. Maraming anak, parang normal na lang na baliwalain yung sinasabi ng magulang. Napakalungkot na hindi pansin ng maraming anak ang sakit ng suwayin. Tandaan nyo, sa lahat ng mga anak, napakasakit nun. Yung sinusuway ka ng anak mo. Napakalungkot na hindi pansin ng maraming anak ang sakit ng hindi sundin at ang sakit ng bahain. Dalawang mukha ng rejection ng anak sa magulang, kawalan ng plano sa kanilang pagtanda, kawalan ng pagsunod sa kanilang magulang. Alam niyo po, doon sa mga anak, huwag mong tingnan na parang normal lang na okay lang naman yung kay mami, kay daddy, kay nanay, kay tatay na binabaliwala mo yung ginagawa mo o yung sinasabi nila. No, hindi baliwala yun. Nag-iiwan yun ng sugat sa isang magulang. Nag-iiwan yun ng sugat sa isang nanay, sa isang tatay sa pagbaliwala mo sa kanyang sinasabi. Another thing, rejection from parent. Alam niyo po, hindi lang naman yung asawa ang nangre-reject sa asawa. Hindi lang naman yung magulang o yung anak ang nangre-reject sa isang magulang. Meron din namang mga magulang nire-reject yung kanilang anak. Napakalungkot na mukha ng buhay. Alam niyo po, ang lalim ng iniiwang sugat sa puso ng isang bata na nakakaranas ng rejection sa kanilang magulang. Ang problema, may mga magulang, ito na pala yung naipaparamdam nila sa kanilang anak, hindi pa nila pansin. Sa mga anak, totoo ba masakit ma-reject ng magulang? Meron kami pinapanood ni Ate Jess po Talaga, minsan lang naman kami, lalo na ako, minsan lang manood siguro. Once in a blue moon, kung manood ako ng isang pelikula or isang series, yung Love of My Life sa, hindi ko alam kung napanood nyo yun sa Netflix. Kaya ako siya pinanood kasi nag-iinteresado ko kasi ano siya, family matter siya. Mga kwento, totoong kwento ng pamilya. May isang anak doon na rejected ng kanyang magulang. Alam niyo po, ito yung reality ng buhay sa relasyon ng magulang sa kanyang mga anak. Minsan, may mga magulang, ito na pala yung kanilang naipaparamdam sa kanilang anak, rejected na pala yung kanilang anak, hindi pa niya pansin. May mga magulang, ito na pala yung nangyayari sa kanyang anak, hindi pa niya pansin. At may mga magulang, alam niyo po ang pinakamalungkot, they intentionally rejected their child. Ang tanong, ano ba karaniwang mukha ng rejection ng magulang sa anak? Una, temporal parental absenteeism. Alam niyo po, ano itong temporal parental absenteeism na ito? Marami pong bata, hindi naman ganap na maintindihan o hindi nila ganap na maintindihan bakit lumalaki siya ang kasama niya, lola niya. Bakit lumalaki siya ang kasama niya, mga tita niya, mga tito niya. At kahit anong ganda ng purpose, tandaan niyo po sa mga magulang, kahit anong ganda ng purpose ng magulang, bakit hindi niya kapiling mga magulang niya,
naghahanap buhay, pumupunta sa mission o saan pa man, alam niyo po, nag-iiwan pa rin ito ng sakit at tampo sa mga anak.